Nastya, ikaw ang nagtatag ng inisyatibang ito. Ano ang nagtulak sa'yo para simulan ito? Sinimulan ko ito dahil sa anak kong babae. Talagang mahilig ako sa teknolohiya. Isa akong software engineer at naniniwala akong astig gumawa ng mga bagay. Ang teknolohiya ay makapangyarihang kasangkapan na tumutulong dito. At gusto ko rin maranasan niya ang ganitong pakiramdam at makalika ng labagay. Inimbitahan ko siya sa isa sa mga klase ng computer science. At sabi niya, "Mama, alam mo, puro lalaki sila at mas matanda sila kaysa sa akin. Ayoko." At alam mo, naintindihan ko siya pero hindi ko tinanggap ang sagot na yon. Kaya sinabi ko sa kanya, "Sige, isama mo ang 5 mong kaibigan. Simulan natin ang computer class dito sa bahay." Lumaki ang komunidad na ito sa 10,000 miyembro, kaya napunta ako sa iyo, Galia, dahil sumali ka rin sa Alice Code noong 9 na taong gulang ka. Alas 17 ka na at instruktor ka na. Ikwento mo ang karanasan mo sa Alice Code. Noong una, kulang talaga ako sa impormasyon. Hindi ko pa nga alam kung paano maghanap sa Google kahit ganun kasimple. At pagkatapos sa Alice Code, ang dami kong natutunan gaya ng pagpapalawak ng bokabularyo ko, pati na rin sa pagbuo ng aking kumpiyansa sa sarili at sariling pundasyon. Siyempre, yung mga bagay na may kinalaman sa teknolohiya, mga bagong wika at iba pa. Nastya, pag-usapan natin ang AI dahil tiyak na babaguhin nito ang programa mo. 10 taon nang lumipas, ibang-iba na ito ngayon. Saan mo nakikita ang pagbabago sa programa mo? Mas AI na ba ang focus nito? O programming pa rin ang basihan? Oo, sa totoo lang, karamihan sa mga volunteer namin ay mga software engineer tulad ko. Kaya naman lahat ng mga programa namin ay talagang konektado sa nangyayari sa industriya. Kaya pumasok kami sa AI at machine learning ilang taon nang nakalipas. At nung dumating ang ChatGPT, nagsimula din kami magtrabaho kasama ang mga pinakabata para maintindihan nila ito. Para sa akin, isa lang itong dagdag na kasangkapan na pwedeng gamitin. Hindi namin hinahati ang mga materyales, hindi rin namin ito lubusang binabago. Kailangan mo pa ring mag-isip ng critical at malutas ang mga problema. Kailangan mo ng pagiging malihain, kailangan mo ng pagtutulungan, kailangan mo ng pamumuno, alam mo na. At yun, ang mga bagay na ito ay hindi magbabago. Alam mo na. Kaya nga ang AI para sa atin, isa itong karagdagang kasangkapan na maaring magpalakas ng iyong kakayahan sa teknolohiya at natututo tayo. Pero hindi nito hinahati ang silabus. Oo, tama. Nakikita mo talaga na yung mga babaeng sumasali sa programa ay umuunlad at nagiging software programmer o pumapasok sa larangan ng tech. Ang pangunahing layunin namin ay bigyan sila ng mga pangunahing kaalaman at professional na batayan para sila mismo ang magdesisyon kung ano ang gusto nilang gawin dito. Sige? Hindi ko akalaing sa susunod na 5 o 10 taon, may mga propesyon pang hindi gumagamit ng teknolohiya. Mahalagang matutunan ang teknolohiya para maging tagalikha o tagagamit nito. Gusto naming maging tagalikha ang mga batang babae. Sumasali sila sa mga paligsahan, pumupunta sa industriya at akademya para ipakita ang mga ito. Galia, para sa iyo ang huling tanong. Magda-17 ka na, napakatalino mo. Sa ngayon, papasok ka na sa 12 baitang sa pisika at cyber at guro ka rin sa Alice Code, kaya tiwala ako magagawa mo ang magagandang bagay. Ako rin, sigurado ako. Kaya ano ang nakikita mo para sa sarili mo sa hinaharap? Ano ang gusto mong maging? Ano ang gusto mong marating kapag lumaki ka na? Gusto ko, paglaki ko, maging bahagi ng teknolohiya. Namamangha ako sa mundong ito at interesado ako sa kung paano magbabago ang AI at iba pang teknolohiya. Hindi ko pa talaga alam, pero sa ngayon gusto kong maging software engineer at gawin ang mga gusto ko tulad ng ginagawa ko ngayon. Kamangha-mangha dahil kay Alice Code at sa mga natutunan ko dito.